Makakalikasang araw po ang pagbati ko at ako po ngayon ay narito sa boundary po ng bayan ng Rizal at ng San Jose sa Occidental Mindoro. At yun pong batong malaki na yun, nakita nyo na parang bundok. Yan po yung nagsisilbing palatandaan ng lugar na to, kaya po tinatawag ito na Bato Ili. At ang tulay po na yun ang siya nagsisilbing boundary sa magkabilang bayan. At pagmasdan po natin, magaganda po ang kapaligiran sa dakong ito. Ayan, ang ilog po rito napakalawak. At yan po yung ilog na ipinakita ko dun sa nauna kong video last week. Ito pong tulay na ito yung kabilang bahagi. Ayan. Kaya po yun sa bandang kanluran, ito naman pong part na ito ay sa silangang bahagi ng bayan po ng Rizal at ng San Jose. Kaya po bali itong ilog na ito, dalawang malaking tulay po ang makikita natin dito na nagsisilbing boundary ng dalawang bayan. Yun nga pong Busuanga River ito kung tawagin. At yan, pagmasdan po natin at ang tubig dito ay talagang napakalakas ng agos. At ito po yung service na aking ginamit patungo dito. At sa direction po na yun po yung aking patuloy pang pupuntahan at samahan nyo po ako para sa ganun po makita nyo pa ang ibang lugar dito sa bayan po ng Rizal. At ipagpapatuloy ko po ang aking pagpunta sa mga barangay na sakop po ng bayan ng Rizal. Ayan, ako po ay magpapatuloy na sa akin pong pagpapatuloy ng paglalakbay. Ay nakarating po ako sa isang lugar na meron pong CBFM association, at yan na nga po ang CBFM association dito. Kung sila po ay nasa panahon ng pag-harvest ng kanilang mga itinanim na punong kahoy, makikita po natin na meron sila dito mga kahoy na nakaparada sa tabing ng highway. Take note po, ang itong mga kahoy po na to ay merong permit para i-harvest. Hindi po ito hinarvest lamang ng mga tao nang hindi po nabigyan ng kaukulang permit. So ito po ay merong permit mula sa DNR, at halos lahat po ng CBFM dito sa Occidental Mindoro na nagtanim po ng mga punong kahoy ay naisyuhan po ng cutting permit. Basta po meron na silang CRMF, meron pong inisyu ang DNR na cutting permit. At yan, si Kuya naghahasa ng talim ng kanyang banso. At ito nga po yung mga kahoy na natira sa mga tanim ng mga taga CBFM dito. Ang CBFM nga pala dito, ang pangalan ay Kanturoy, at itong area nito ay part po ito ng Kanturoy. At 400 hectares po itong tinamnan ng CBFM dito, kaya nga ayan, ang dami po nilang kahoy na hinaharvest ngayon. At yan yung benepisyo ng mga miyembro ng CBFM sa panahon ng pag-harvest ay binibigyan po talaga ng permit para may harvest ang mga punong kahoy na itinanim. At ako po ay nagpatuloy ng pagpadyak at patungo po ako sa barangay Bato Singit. Pakalampas po ito ng barangay Amaling na tinatawag nga pong Kanturoy. At ayan, yun pong tinatawag nga pong Bato Singit, no? Kumbaga yung palatandaan ng Bato Singit yung bato na yun. At ako nga po ay habang nagbabike ay patuloy na nagbibideo. Yung pong kaliwang kamay ko ang may hawak ng camera, kaya pansinin nyo po medyo magalaw ang akin pong larawang ipinapakita sa inyo. Pasensya na po dahil sa nakabisikleta lang po ako at kailangan ko pong pumadyak para makaalis sa lugar, kaya gumagalaw po yung aking pag-video. At ganun pa man, sinika po na maging maganda ang larawang aking ipapakita sa inyo. At pansinin nyo po, approaching na ako dito sa barangay Bato Singit. At ito na nga po pala yung lugar na kung saan yung sa kanang bahagi po na daan na yan, patunga po yan doon sa protected area ng Mount Iglit Bako Natural Park. At dyan po yung mga Tamaraw. Isa po ito sa daan, bagaman sa kabilang bayan po sa Kalintaan ay may daan po na talaga doon dumadaan ang karamihan patungo po dito sa National Park ng Tamaraw. At pansinin po natin, ito pong area na to ng barangay Bato Singit, makikita po natin na halos ang karamihang bahay po dito ay mga bahay kubo lamang.
Sabihin, ang buhay ng mga tao dito ay nasa mababang kalagayan talaga. Wala po tayong makita halos na bahay na medyo, sabi nga po, bahay na medyo may kaya-kaya. So, ang mga tao rito, masasabi po natin nasa karaniwang pamumuhay. Pero tingnan po natin sila at sa kanilang kalagayan, sarado po yung mga bahay kasi ang mga tao dito, ang iba ay nasa hanap buhay, nag-aarawan, at yung iba naman ay nag-uumpukan din. Ayan, yung mga bagong gawang bahay. Alam niyo po ba na ang mga tao dito, ang karamihan ay mga katutubo, gaya ng mga ito na nakikita po natin naglalakad. Pero bagaman sila po yung mga katutubo, como ito po ay nayon na, ang karamihan po dito ay medyo sibilisado na, hindi po kagaya ng ating inaasahan na kapag sinabing katutubong mangyan, ang karamihan po sa lalaki ay mga nakabahag lamang. Sila po ay hindi. Pero ganun pa man, bagamat sila yung mga katutubo, ay sila ay nagsasama-sama dito sa area na to. Ibig sabihin, dito nagiging madali ang kanilang pamumuhay. At pansinin po natin, napakarami pong bahay sa lugar na ito at sila nga po ang karamihan sa kanila ay katutubo. Take note po ha, karamihan, hindi naman po sinabi kong lahat ay katutubo ang naririto, dahil meron din naman po mga ilan dito na siguro yung mga gustong dito manirahan. At yan, medyo rough road na po dahil patungo na ako dun sa dulong bahagi po ng kalsada. At dito nga po ay merong barangay elementary school. Ayan, ito po yung barangay elementary school ng Batusingit. At makikita po natin, meron din silang gym. Ayan, mayroong mga classroom na talaga pong kailangan ng school dito, dahil nakita naman natin na napakaraming bahay na atin pong nakita. At yan, ang kanilang gate. At ito yung mga classroom nga. At sa kabilang bahagi po, ayan, may signage pa rito ng Batusingit ang nakalagay. Ibig sabihin ay patungo pa ron yung talagang Batusingit area. At ito nga po, yung paligid dito sa Batusingit, makikita po natin napakaganda rin ng mga palayan at yung mga kabundukan. So ibig sabihin, mahirap man po ang buhay ng tao dito, pero sagana naman sila sa yaman sa kapaligiran, lalo na po ang kanilang mga mata ay sagana sa pagtingin sa magagandang paligid. At kaya nga ako'y natuwa din sa pagpunta ko rito, at sana marami pa akong lugar na mapuntahan na ganito kaganda. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Paalam po sa inyo.